Hello po muli mga kababayan. Nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Kahit po napakahirap ng buhay natin sa bagong Pilipinas. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin itong nakaraan lang po nilang political rally o campaign rally nila sa Dumaguete mga tambay. Bumanat na naman po ang Pangulo. Ang Pangulo po na bangag daw at addictus daw ayon kay Kati Binag at kay dating Pangulong Duterte. Siya daw po ay bangag, addictus, ay talagang matindi na po. Wala na po sa hulog mga katambay. Ang kanyang mga ginawa, lalo no kampanyahan, ay puro kinain niya po lahat mga katambay. Ngayon, kitang-kita po natin ang pagkakaiba ng kanyang pamumuno. Wala tayong nakita sa kanyang yung lahat ng binubuka ng bibig niya ay hindi po nangyari po sa panahon niya mga katambay. Pakinggan po natin ang banat ng Pangulo. Ang banat ng Pangulo sa dating Pangulong Duterte at syempre kasama na po ang ating PDP laban mga katambay. Pakinggan po natin ang tinatawag ni Kati Binag na bangag na Pangulo mga katambay. Tila nagpasaring si Pangulong Bongbong Marcos sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Dumaguete kanina. Ginit ng Pangulo na hindi dapat maging madugo o umabot sa pagpatay ang pagsugpo ng kriminalidad sa bansa. Sa halip, dapat daw na bumuo ng batas para rito at maayos itong maipatupad ng pulisya at ng lokal na opisyal ng gobyerno. Pinunto rin ni PBBM na hindi kailangang umasa ng bansa sa pogo. Sa laban kontra krimen at droga, hindi po natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala po kaming paniniwala na kailangan pong pumatay ng libo-libong Pilipino para mabigyan ng solusyon itong problema na ito. May tamang paraan po para tiyakin ang kapayapaan. Sa ekonomiya at trabaho, hindi natin kailangan umasa sa ilegal na industriya tulad ng pogo na naging pugad ng krimen, naging pugad ng kaharasan. Ang solusyon ay tunay na trabaho, disenteng sweldo at suporta sa maliliit na negosyo. Nakita niyo mga tambay? Grabe no? Yung mga sinabi niya, nangyari ba yon sa panahon niya? 3 taon na mga tambay. Nangyari na po ba yon? At yung sinasabi niya karahasan, ayaw niya na karahasan daw po. At libo-libo raw po namatay, lalo sa pagsugpo raw po ng krimen, droga, mga tambay. Ang tanong po natin, may ginagawa ba siyang solusyon pagsugpo? Laganap nga po ang krimen sa atin, droga, pati ang ating mga anak, ating kabataan nawawala. Di ba? Pati ang ating mga anak ngayon nawawala. Kinikidnap. Di ba? Mukhang binebenta pa raw, ayon sa ating mga subscribers. Mukhang binebenta pa po ang ating mga anak, mga kababayan. Nangyari po ba sa panahon ni dating Pangulong Duterte yan? Hindi. Takot po ang mga kriminal, takot po ang mga drug lord, takot po ang mga addictus. Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, sumusuko, nagbabagong buhay, nagpaparehab ang mga addictus. Ngayon po ba, sa panahon po ba ni Pangulong Marcos Jr., meron po bang ganyan na libo-libo, milyon na nagpaparehab? Milyon. Meron po ba? Ano solusyon? May solusyon po ba kayong ginawa sa 3 taon? Pati sa trabaho, sa presyo ng bilihin, suporta ang nakita po ng taong bayan. Puro korupsyon. Korupsyon ang nakita. Inililihis nyo naman ang issue sa pogo. Sa panahon nyo, nagkaproblema ang pogo. Paano magiging pugad ng korupsyon at sinasabing mga kriminal, krimen, korupsyon ang pogo? Lockdown. Lockdown ng bansa na mahigit 2 taon. Sige nga, paano pupunta ang mga kriminal sa pogo? Lockdown, may pandemya. Hindi ba ginagawang bobo tanga mga Pilipino ng Pangulo? Sa panahon po ninyo, nagkaproblema ang pogo dahil kayo na ang nanunungkulan ng 2022. Hindi na po lockdown. At sa pamumuno nyo na po, dumami po ang mga illegal sa pogo. Real talk. Di po ba? Tigas nga investigasyon nyo sa pogo Di ba? Inimbestigahan nyo nga sa Kongreso yan Ang pogo,
Isinaksak nyo pampilit kay dating Pangulong Duterte ang sinasabing reward system na sa Pogo money pa na kinukuha yung reward. Di po ba? Nasaan na po yung inyong testigo? Mukhang tumakbo na. Sino po ba yun? Totoo po bang nawala yun? Totoo bang tumakas yun? O ipinatakas? Itatanong lang po si Kamanong. Pinatakas ba? O tumakas? Hindi na po hinabol ng gobyerno napakalaki na intel and confidential fund ng ating Pangulo. Hindi man lang niya po hinabol gamit ang kanyang intel fund. Nahandyan po ang ating gobyerno. Pwedeng kunin niya kung sinasabing tumakbo yan, tumakas. Ang sabi nila ay nasa Amerika. Pero, lahat po ng sinasabi ng Pangulo, hindi po nangyari yan Hindi po nangyayari. Lalo yung sinasabi niyang magandang ginagawa ng kanyang pamahalaan, hindi nga nakikita ng Pilipino 3 taon dinala po sa napakataas na bilihin. Kawalan ng trabaho, napakataas na mga bayarin natin. Halos na doble, itlog na nga lang Ang itlog ngayon, presyong ginto na. Grabing itlog yan Itlog na lang Hindi lang naman bigas ang problema natin Di ba? Pati pangluto, pati mga gasol, ubod ng mahal. Yung itlog na nga lang pangkaing mahirap, ilalagay mo sa noodles. Napakamahal pa. Ibang klase ka, Mr. President. Ano po ba? Lagi po ba kayong lutang, tulog, bagong gising? O yung sinasabi ni Kati Binag, lagi kayong bangag? Ganun po ba? Mr. President, gising-gising po. At yung sinasabi nyo ngayon na ganyan pala ang inyong polisiya, ganyan pala ang policy nyo, polisiya, sa tingin nyo mananalo kayo ng 2022 kung ganyan po ang polisiya nyo? Mr. President, tatanggapin kayo ng taong bayan? Di po ba kaya kayo tinangkilik ng taong bayan kasi lahat ng programang magagandang inumpisa ni Pangulong Duterte, itutuloy nyo? Di po ba? Nagkaroon po kayo amnesia? Ibig sabihin, nagsinungaling po kayo sa taong bayan, nagsinungaling kayo sa Pilipino, nagsinungaling kayo sa amin, lahat gagawin nyo, lahat itutuloy nyo, pati war on drugs, pati bill, better more, tutuloy nyo, pati pagsugpo sa mga NPA, itutuloy nyo. Yun ang sabi nyo. Nung nangangampanya kayo sa amin. Di ba? Kaya nga kayo sinamahan ni Sara, ni Vice President. Kaya sumama si Sara dahil hindi naman tatakbo talaga si Sara. Di ba? Siya ay tatakbong mayor. At ang pinatatakbo na ni dating Pangulong Duterte ay si Senator Gona saka si Bato. Si Senator Bato na. Nag-file na sila ng certificate of candidacy nila noong mga panahon na yun. Di po ba? Real talk. Kaya nga nabudol binudol nyo po. Komento ko mga katambay, binudol po ng pamilya po nila ang Vice President. Lahat po ng usapan nila, sinamahan, may pag-uusap, lahat gagawin para sa pagpapaunlad, pagpapaganda ng bansa. Kapayapaan ng bansa, mawala ang mga krimen, droga sa ating bansa. Hindi man totally mawala, ay mabawasan ng malaking porsyento. Pero hindi nangyari po yun. Lahat po pala ng ginawang kampanya sa atin noong 2022 ng Pangulong Marcos, halos lahat po pala ay puro kasinungalingan. Mga kababayan. Dahil ngayon, tinitira niya na po yung hinangaan niya at nagpanalo sa kanya dahil sa ganda na naging trabaho ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga hinangaan. Dumikit siya sa Sara Duterte dahil sa galing ng tatay nito, nadala yung kanyang iplidong Marcos. Real talk. Di ba? Kasi, paano mo sasabihin na sila nang gamit? Ginamit po nila ni si Sara Yan po totoo na Kasi, meron po ebidensya. Meron kasi ebidensya na hindi niya kayang manalo. Bakit ko nasabi yun? Tumakbo na po siyang Vice President. Hindi siya nanalo sa taga Bicol. Hindi popular ang iplidong Robredo. Hindi popular. Ikumpara mo sa sinasabing napakaraming loyalist. Marcos. Kaya nga sinasabi ng isang abogado na disbar, yung hindi bobo, hindi gago, yung abogadong na disbar. Yung sinasabi niya nga nagpanalo raw po sa Duterte, loyalist. Katarantaduhan yun. Katarantaduhan yun, mga tamay. Kagaguhan yun, kabobohan yun. Dahil nung mga panahon na yun, tumatakbo si dating Pangulong Duterte ng presidente, tumatakbo rin yung ginodiyos niya na Vice President.
Kung sinasabi na nagpapanalo yung loyalist, bakit hindi pinanalo yung mismong loyalist na sinasabi na sinasamba nila? Yung nilo-loyalist nila, hindi nanalo. Di ba? Real talk. Katarantaduhan yun. Kaya yung sinasabi po ng mga trolls, lalo sa social media, na hindi raw mananalo ang mga Duterte kung wala raw Marcos. Kagaguhan yun. Hindi nga nanalo ang Marcos. Dahil ang loyalist, sa totoo lang, hindi naman marami ang loyalist. Kakarampot na ang loyalist. Real talk. Kasi kung marami yan, di sana'y nanalo si Bongbong Marcos, ang Pangulo, nung panahon na siya'y tumatakbong Vice President. Di po ba? Katarantaduhan lang yun para sabihin mo na pinanalo namin si dating Pangulong Duterte, samantalang yung mismong nino-loyalist nila, natalo. Kagaguhan yun. Di ba? Kaya dito po sa Pangulong Marcos, napakarami po ng issue, dapat po ito pag-usapan mga tambay. Dapat ito laging pag-usapan yung issue niya. Dinadala po ang issue ng bayan sa napakalaking korupsyon ng 3 taon na pinaputok. Pinaputok po at ito po ay usapin na sa Korte Suprema at talagang may katotohanan po na talagang ang pera po natin ay niwawalang hiya po yata nila. Niwawalang hiya yata nila mga tambay. Napakatindi. Katulad po nito, ito po ba, Pangulong Marcos, may tatanggi mo ba yan? Kumakalat na po yan, iba po dyan, usapin na sa Supreme Court. Gaano karaming pera yan, Mr. President? Para sabihin mo na tinutugunan mo ang kahirapan, kawalan ng trabaho. Sige nga. Puro korupsyon ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo at ni Atty. Vic. At nahandyan pa si Congressman Ungab. At nahandyan pa ang Vice President. Di po ba? Ginagawa niyo po kami tanga, Mr. President, mga kababayan. At hindi naman po tanga mga kababayan natin. Hindi naman po tanga mga OFW. Lalo lang po yung, ang mahirap lang mga tambay. Isisingit ko lang, mga kababayan. Nakakatakot lang po kasi. Kasi kung pinag-aaralan mo po ang politika ngayon sa ating bansa, nakita niyo po, mabahong-mabaho po ang administrasyon. Mabahong-mabaho po, real talk. Ang mabango na lang po sila sa nakikinabang sa kanila. Pero mabahong-mabaho po kung pag-aaralan po natin ang politika ngayon sa bagong Pilipinas. Nakakatakot po at nakakabahala. Yung popularidad nila bagsak Bagsak po sila. Real talk. Bagsak po sila sa puso ng tao. Sa puso ng taong bayan, bagsak sila. Hindi po sila nagugustuhan. Ano po ang sinasabi ko nakakabahala at nakakatakot? Bine-brainwash na po ang taong bayan. Gamit po, gamit? Mainstream media. At ano pa? Mga survey company. Lagi po tayo, hindi nyo ba napapansin? Dire-diretso po ngayon ang survey company, mga kababayan. Bine-brainwash po ang mga Pilipino na puro administrasyon po ang mananalo. Hindi nyo ba napapansin? Kaya po, nakakatakot po mga kababayan, nakakatakot. Huwag naman po sana na mangyari po yung kinatatakutan ko na magamit po ang COMELEC dito po sa kinatatakutan kong malaking dayaan. Huwag naman sana, mga kababayan. Kasi pati po ang Pangulo, mga tambay, pati ang Pangulo ng Pilipinas, 12-0 daw. Isi-0 daw po ang oposisyon, ang pambato ni dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po, yung mga salita na isi-0, sasabayan po ng labas ng survey. Puro sila ang nasa top. Paano ka maniniwala magiging top? Puro korupsyon ang issue. Puro pera. Sige nga, ano ba ang mga Pilipino? Yung mga sinesurvey ba nila bangag? Adik? Mga kriminal? Mga drug lord ba sinesurvey nila at nagugustuhan yung kanilang pamamahala? Mga magnanakaw ba sinesurvey nila? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya nga po kinakabahan po ang inyong lingkod. Sa nakikita ko po na palapit na ng palapit ang halalan, ilang buwan na lang. Pero nakikita po natin, ang survey company ay gigil na laging nasa top ang survey at pati ang panunungkulan ng Pangulong Marcos ay pilit nilang tinataas at pilit naman binabagsak ang popularidad ng Vice President sa survey nila.
Di ba? Kaya ang nakakatakot po rito, mga kababayan, yung ginagawa po nila na talagang pinakikita na po sa sa mainstream media, sa social media, pinagyayang-yang na nila. Talagang halos linggo-linggo, buwan-buwan may lumalabas sa survey. Para nga naman yung kinatatakutan ni Kamanong na dayaan, mga kababayan, ay magiging dahilan nila. Kung yun ay magkatotoo ang sinasabi nilang 12-0. Paano? Nananalo kami sa survey. Panalo kami sa survey. Paano sasabihin ng daya kami? Lagi kaming nasa survey. Hindi po ba? Logic. Pag ginamitan mo logic, kaya nakakatakot po mga tambay. Kaya po, kung matutuloy po ang botohan mga tambay, ay talagang kailangan po maging talagang landslide po ang gagawin po natin. Kasi nangyari na po sa Amerika yan, mga kabayan. Sa Amerika rin po kasi ay talagang hindi po talaga halos lumalamang si President Trump doon po sa kalaban niya. Talagang pinipilit po nila talaga na matalo rin po si President Trump sa Amerika. Pero ibang-iba po ang nangyari sa survey doon. Sa survey po doon ay halos dikit sila. Pero nung magkabotohan na po, landslide po si Trump, mga kababayan. Sana po maging matalino po tayo sa pagboto, siyempre po. At siyempre, teknolohiya na po tayo mga kababayan ngayon. At kailangan po natin ng proof. Kaya po yung napakaganda po dyan mga kababayan, yung ating pong pagboto mga kababayan. Kumuha po tayo ng ebidensya. Kung meron naman po tayong mga cellphone, kuhanan po natin. Kuhanan po natin yung ating mga ballot box o yung ballot paper po natin, di ba? Meron tayong mga pipilapan, yung mga ballot paper natin. Yung mga kuhanan na po natin yon mga tambay. Kuhanan po natin pati po lahat para meron po tayong ebidensya, meron tayong proof sa sarili natin kung sino po ang binoto natin. Mga kababayan, yun lang po ang isa pong magandang pamamaraan na meron po tayong proof, meron po tayong ebidensya para kung magkaroon man ng malawakang dayaan, tayo pong mga sumusuporta sa tama at hindi tayo sumusuporta sa mga may issue ng droga at may issue ng korupsyon at puro pangako lang ang dinadala sa atin. Nagsitanda na sila dyan, ay puro pangako pa rin. Kuhanan po natin ang ating mga boto, mga tambay. Napaka-importante po yan. Para kung magkaroon man ng sinasabi ko nga po, komento ko, ng dayaan, tayong mga Pilipino na mahigit 32 million na bumoto kay BP Sara ay meron tayong mga pruweba, mga kababayan. Napakatibay na pong pruweba yan, mga kababayan. Gawin po natin. Dahil si Kamanong, gagawin ko po, mga kababayan. Para meron po akong proof, mga kababayan. Kaya dito po sa sinasabi po ng ating presidente ngayon, ay talaga po yatang bangag, mga tambay. Napakarami pong issue na nakakorap, talagang dapat po sagutin ng administrasyon niya, lalo siya. Palibasa, wala naman po kasi nagtatanong kasi kontrolado po ang mainstream media. Lahat po ng media ay bulag, pipi at bingi po sa issue po ng korupsyon sa atin. Never po nila in-interview ang Pangulo about sa korupsyon. Lalong-lalo po sa 2025 national budget. At lalong-lalo po sa pinagbentahan ng ginto, mga tambay. Ito po, napakarami po. Mga kabayan, ito po, pati po yung ano natin, yung 2025 yung budget natin, ilan na po? 65% na po ang na-release. January pa lang nag-release na sila ng 4 trillion. 4 trillion mahigit January to February pa lang. Ganun na kalaki at 2 trillion na lang mahigit ang natitira sa 2025 budget. Mga tambay, ganun po sila katindi pagdating sa pera. Saan kaya nila dinala yon? Huwag naman nila sabihin na sa proyekto nila ginawa yon. Napakabilis naman yata yung proyekto, 2 buwan lang. Mga kababayan, alam naman natin ang mga proyekto ng gobyerno, lalo kung mga malalaking proyekto, taunan yan. Bibilang ng taon yan bago matapos, hindi lang 2 buwan yan. Di po ba mga kababayan? Kaya nakakalungkot yung mga issue ng korupsyon sa kanila. Di ba? Pinagbentahan ng ginto. Sino ang bumili?
Kanino binenta? Nasaan ang pinagbilan? Kayo ang gumawa niyan, President Marcos. Kaya wag nyo kaming budulin. At yung sinasabi nga natin, isang damukal na istapa, ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo, never nyo sinagot yan. Saan nyo lang dinadala ang issue? Sa pagpatay. Sa pagpatay. Sa pogo. Doon nyo lang dinadala ang inyong ma-issue. Samantalang wala man lang kayong ma-issue na korupsyon sa dating Pangulong Duterte. Isa lang ang ini-issue nyo na sinasabi nyo nagkamal ng sako-sako nung pandemya pa. Hiyang-hiya naman kami sa balat nyo. Doon nyo pa dinala sa korupsyon sa pandemya pa. Pambihira. Samantalang ngayon, walang pandemya. Ang ginagawa nyo sa pera namin, hindi lang sako-sako yata, Mr. President. Mukhang truck na pera yata ang nakukuha po yata ng inyong administrasyon sa mga Pilipino. Ginto pa lang, 129 billion na ang usapin. GSIS, 62.5 billion. SSS, 62 billion. LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. PDIC, 179 billion. PhilHealth, 89 billion. At ang flood control, hindi bababa raw sa 500 billion. Wala pa dyan ang Maharlika Investment Man. Wala pa rin dyan siyempre mga issue sa loto na napakarami daw nagkamal ng pera dyan. At siyempre ang pinagbilan natin sa airport, kamusta na po kaya mga tambay? Napakinabangan po ba ng mga Pilipino yan? Di ba? At siyempre po mga babayan, huwag nating kalimutan yung ginawa po nilang flood control na napakaraming namatay. Humigit kumulang 200 Pilipino na walang kalaban-laban na namatay sa Bicol dahil sa proyektong flood control. Mga kababayan, napakatindi po ang ginawa sa mga Pilipino. Ginawa po tayong mga hayop. Mga hayop. Walang pakialam, mga kababayan. Wala lang. Parang ang buhay ng Pilipino sa kanila ay 2.5 lang, mga kababayan. Ganun po sila katindi, mga kababayan. At huwag po natin kalimutan, mga kababayan, yung ginagawa po nilang budget sa atin. Yan. Mukhang kinakarma na po yata sila, mga kababayan. Dahil nagsalita na po ang Supreme Court at talaga pong pinapapasa na po, pinasasubmit na at dapat na po nilang pakita o ibigay sa Supreme Court ang original na ginawa po nila ang GAB, ang General Appropriation Bill. Original copy, mga tambay. At syempre po, ang original copy rin po ng Enroll Bill na wala raw po dyan mga pirma. Nasa archive daw po yan. Wala silang pirma. Kaya wala po silang maibibigay na buo, kumpletong dokumento na pirmado silang lahat, mga kababayan. Kung gagawa lang po sila ng anomalya, kung pupunta sila ng rekto, doon sila magpapagawa ng dokumento na punong-puno po ng pirma. Kaya dito pa, mga kababayan, yung sinasabi nga po natin, yung ginagawa po ng Pangulong Marcos, talaga pong nagsinungaling po siya sa taong bayan. Nagsinungaling po. Nagsinungaling po ang Pangulong Marcos nung kampanyahan. Lahat po ng kinampanya niya sa mga Pilipino, lahat po ay puro po ipagpapatuloy ang nasimulan ng Duterte. Pero ngayon, ano po ngayon ang lumalabas sa bibig ng Pangulo? Mga tambay, puro po laban na. Puro hindi na maganda. Puro pagbatikos ang naririnig po natin ngayon. Samantalang yun ang babatikos na Pangulo, pasan-pasan po ay track na issue, mga tambay. Track na issue. Kasama na ang droga issue sa kanya, mga kababayan. Ganitong klase po ba ang magugustuhan natin, pati ang kanyang ini-endorso ng mga senador at congressman, gobernador, mayor, hanggang sa baba daw meron siya. Mga tambay, dinala tayo magmula raw sa baba hanggang taas ay meron daw pong korupsyon ayon kay Mayor Magalong. Mismong si Mayor Magalong ang nagsasabi, grabe raw po ang korupsyon sa bagong Pilipinas. At ganun din po si Atty. Vic. Grabe raw po. Saan daw po dinadala ang pera natin para maging korupsyon, maging pork barrel? Sa mga ayuda. Pinopondo nila sa AKAP,
at marami pa silang pinaglalagyan. Diyan daw po pumupunta ang pera na kinukurap daw nila, sabi ni Atty. Vic. Ganun po sila katindi. Saka hindi po ba kayo nagtataka mga tambay? Ni hindi po sumasama ang speaker. Hindi po lumalabas ang speaker mga tambay. Bakit kaya mga tambay? Nananatiling nananahimik ang speaker natin mga tambay. Samantalang kitapang-tapang po niyan. Lalo po sa nung impeachment. Diba? Nagsasalita po nung impeachment kay Vice President. At huwag din po natin kalimutan yung issue po nila na 100 to 150 million ang umuugong dyan. Isang pirma lang ng isang mambabatas. Ganun po karami binalasubas ang ating pera, mga tambay. Nitong mga politiko na ito, di umano. Kaya ito po, yung ginagawa po ng Pangulong Marcos, mga babayan, isang damukal po yatang kasinungalingan, mga tambay. Lahat ng lumalabas sa bibig niya ay puro patama sa kanya. At ubod po yata siya ng sinungaling, mga tambay. Ubod po yata ng sinungaling. Lahat po ng ginawa niya nung kampanyahan at talagang pinupuri pa at kulang na lang himudi ng puwet ng dating Pangulong Duterte para lang po makabit ang kanyang pangalan sa mga Duterte. Pero ngayon, ibang-iba na po. Kaya nga po sabi ni Cathy Binag, sabi daw ni Cathy Binag, ganyan daw po ang tama ng droga. Paiba-iba. Paiba-iba raw po ang tama, kaya paiba-iba raw po ang isip. Ganun po ba yun, Miss Cathy Binag? Ibang klase ito si Cathy Binag. Kasi kaya nasasabi kasi ni Cathy Binag yan. Kasi yung kanya kinasama, yung kanyang partner, di ba? Yung partner, yung nasa Davao, di ba? Parang sa Tagum po yata, di ba? Yung mga Florendo. Di ba? Ano ba negosyo ng mga Florendo? Banana ba? Banana plantation ba? O mga sumikat yata sa banana o pinya. Di ba? Yung mga taga Davao dyan, kilala nyo po yan sa Davao, I think Tagum ba? Tagum? I think. Ang mga Florendo, yung kalibin yata o partner ni Cathy Binag na kasama raw po sa mga nagdodroga ng Pangulong Marcos. Kaya alam na alam daw po ni Cathy Binag ang mga karakas nila. At alam na alam daw ni Cathy Binag ang mga tama kung paano raw sila tamaan o paano sila maging high. Kaya nga pati si General Torres takot diyan eh. Ang Pangulong Marcos kinakasuhan pero si Cathy Binag hindi. Takot sila kay Cathy Binag eh, mga tambay. Ayaw nila pag-usapan yan eh. Kaya nga maniniwala ka nga, kaya nga mga Pilipino naniniwala na tuloy yung mga Pilipino ngayon na talagang gumagamit daw ng droga ang Pangulo. Kasi lumalabas na raw ang depekto. Ano raw yung depektong lumalabas, mga kabayan? Nakita nyo? Hindi na alam ang mga nakaraan. Nakalimutan na po ang mga nakaraan. Yung mga ginawa niya at yung mga pinangako niya nung kampanyahan, nakalimutan niya na po, mga tambay. Kaya po, yun daw po ang tama ng droga. Kaya natatawa lang po ako, mga tambay, pero nakakalungkot po. Sa puso ko po't isip, ako po ay nalulungkot dahil po dinala po tayo sa ganito lang pong klase ng panunungkulan sa ating bansa. Pinangakuan tayo ng pinangakuan ng napakagaganda nung kampanyahan. Lahat gagawin dahil nga galing tayo sa pandemya, ibabangon daw po lalo ang presyo ng bilihin at syempre po ang pagsugpo sa mga kriminal, pagsugpo sa mga NPA, pagsugpo sa droga, pagsugpo sa mga korap, pagsugpo sa mga smuggler, lahat na pinangako. Pero nung siya'y manalo, lahat sila ay magkakasama. Yata, mga tambay, lahat sila magkakasama. Bago po tayo magtapos, mga kabayan, ito po, ayan po, PDP laban po, mga kabayan. PDP laban. Ayan po. Yan po, pinangunahan po ng number 10 na si Atty. Jimmy Bondoc, number 22, Ronald Bato de la Rosa, number 28, Christopher Bongo, at number 30, Atty. J.B. Hinlo, number 34, Atty. Raul Lambino, at syempre number 38, syempre po si Atty. Rodante Marcoleta, at si Pastor Kibuloy, number 53, at number 56, Atty. Vic Rodriguez, at number 57,
Philip Salvador, mga katambay. Yan po ang ating PDP laban. Huwag na po tayong magtiwala sa mga nagkaugat na, nagkaulalo na, mga katambay, nagsitanda na. At puro pangako na lang po ang binigay sa atin. Puro pangako. Pabalik-balik na po sila ron sa Kamara at sa Kongreso. May nangyari ba sa bansa natin? Sa Pilipinas, sa Pilipinong may hirap, walang nangyari. Pero sa kanila, napakarami po nangyari sila sa kanila. Nagsiyaman na po sila. Mga kababayan, kantahan po muna natin ang mga buhaya, mga tambay. Magaling lang po sa kampanya ang mga buhaya. Yan, kasama na po yata ang Pangulong Marcos dito, mga tambay. Napakagaling po mag-speech, pero puro patama naman sa kanya. Ito po, bago po tayo magtapos. Ha? Ayan po. Ngayon ay nanalo na, mga ngiti abotay na, pangako'y kinalimutan na, ayuda ay binubulsa. Kapal mukha mga buwaya, mga sakim at mukhang pera, maayos lang sa kampanya, may amnesia pag nanalo na. Peace, mga buhaya. Dala-dala ay baluta, pangako at plataforma, nagbibigay ng pag-asa, mga tao naniwala. At ngayon ay nanalo na, mga ngiti abotay nga, pangako'y kinalimutan na, ayuda ay binubulsa. Kapal mukha mga buwaya, mga sakim at mukhang pera. Ayan po, mga makakapal na mukha ng buhaya, mga ayuda binubulsa, mga sakim, pera ng bayan, mga tambay. Napakahirap lang po kasi. Hindi po kasi sila ma-audit. Katulad po ng Kamara at ng Senado, hindi po pwedeng i-audit. Nakakatakot lang po, no? Napakaraming pera po. Bumabaha po daw ng pera ngayon. Nasasabi din ni Mayor Magalong, mga tambay. Meron nga 777, di ba? Kaya po, wala kasing audit eh. Hindi po kasi ma-audit. Hindi po katulad sa Amerika. Ang Donald Trump ay talagang nagbigay po siya ng warning at talagang gusto niyang gawin na talagang gusto niyang ipa-audit lahat. Lahat po ng miyembro ng Kongreso, ang Senado at ang Congress sa Amerika. Gusto niya po full audit po, mga tambay. Pero sa bansang Pilipinas, ang mga politiko natin gumagawa ng sariling batas para protection po nila sa pera natin. Hindi sila ma-audit. Unbelievable. Ganyan po katindi sa atin, mga kababayan. Kasi sabi ng mga Pilipino wala daw tayong magagawa kasi nasa bansa raw tayo na talagang pinamumugaran daw ng maraming buhaya. Kaya daw po napakarami nating farm. Kaya nga may suggest pa nga, di ba? Yung isang broadcaster po, may suggest na dapat daw po sa panahon ng bagong Pilipinas, isama na raw po sa pera ang mga hayop katulad daw po ng buhaya, baboy, at yung meron daw po tambaluslos. Isama na raw po sa pera yan, lalong-lalo daw po yung buhaya. Kasi daw po napapanahon na daw po yan sa bagong Pilipinas. Palitan na raw po o dagdagan ng mga hayop ang pera, mga tambay. Yan po yung sinasabi po. Ang nagsabi yata niya, nagsabi niya, para si Ted Filon yata, narinig ako niyan. Buhaya raw po ang gawing logo o isama. At mga baboy, saka daw mga ahas. Yan, ang gusto ni Ted Filon nga yata, ahas. At samahan daw po natin ng prutas, balimbing. Saka mga mangga. Yan, napaka-importante raw po niya. Mangga, balimbing, ahas, ayan, buhaya, baboy, saka isama raw po yung tambaluslos, sinasabi ni Vice President. Mga katambay, maraming salamat po. Ayan po, nakita po natin ang
ang kaganapan po sa Dumaguete. Bumanat na naman po ang presidente ng bansa, mga tambay. Lahat naman ang binabanat niya ay nalulubog po naman sila sa Kumunoy. Kaya lang po, ang kinatatakutan natin, uulitin ko bago tayo magtapos, wag naman po sana mangyari yung sinasabi po, inararamdaman ko na yung sinasabing 12-0, baka po gawin nila yan. Magbantay po tayo, mga tambay. Magbantay po tayo. Maraming salamat po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga tambay. Tiis-tiis lang po. Malapit na po dumapo ang Agila ng Mindanao. Paalam. Ingatan nawa. Bye-bye.